Tayo po ay nag-aaral patungkol po sa Sacred Family. No? Yung series po natin ay Sacred Family. No? Dinalakay last time ni Pastora ni Pastora Mabel yung about biblical marriage. No? First, we must know ourselves. No? Kilalanin mo muna ang sarili mo. Minsan kasi pumapasok tayo sa isang relasyon, hindi natin kilala ang sarili natin. Kaya patuloy na paulit-ulit ang pagkakamali. Kasi mismong tayo, hindi natin kilala ang ating mga sarili. Kaya sabi diyan, first, know yourself. And then, second, kilalanin mo yung magiging partner mo. Wag mong hahayaan na humarap kayo sa dambana na hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano ang katayuan niya. Dapat kilala mo siya. Even yung kanyang pamilya. Even yung kanyang mga relatives, no, na malayo sa kanya. Dapat kilala mo lahat yan. Huwag mong hayaan na lumipas ang panahon, naaharap ka na lang sa dambana, hindi mo pa kilala yung partner mo. And then, siyempre, commitment to unity. Kaya pag kinakasal tayo, laging sinasabi na nagkakasal, naway magsama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi naman sinabing sa ginhawa lang. At pag mahirap na, hiwalay na. Long bonding to. Hindi po ito short lang. Sabi nga, love for life. Nung pinakasalan mo yan, ang haba pa ng sinasabi mo, meron ka pang 3 page na sinabi, after a month, nawala na kagad yun. Marami tayong nababalitaan, di ba? Napakagarbo. Kinakasal sa malalaki, sikat na simbahan. Pero after, mababalitaan mo, nagpapile na ng annulment o divorce. Bakit? Nagkulang. Nagkulang sa pagkilala sa bawat isa. Okay? Next. Sabi nga, ito naman yung goal, no, na tinalakay ni Pastor Ayan. Sabi niya dyan, to love one another for life. One man, one woman. Kaya, mga kabataan, sabi nga namin, bago kayo mag-asawa, bago kayo mag-boyfriend, bago kayo mag-girlfriend, siguraduhin nyo na yan ay for life. Hindi yan binigay ng Diyos para lang palit-palitan mo na parang damit. Sa Amerika, uso daw yun, yung pagsuot mo ang damit mo, pag pumasok ka sa isang tindahan ng damit, huhubarin mo yung damit na suot mo, papalitan mo ng bago, lalabas ka ng parang walang nangyari. Hindi ganun ang relasyon. Nahirap man, wala naman perpekto, di ba? Dalawang magkaibang uri, pagsasamahin mo, siguradong may repellent yan. May pagkakaiba eh. Maaaring minsan north to north yan, minsan north to south, minsan south to south. Hindi parehas. Kaya nga, it is important for us to know our partners. Amen? Then, without love, raising family is just work. Parang trabaho lang. Walang personalan. Hindi siya pang pamilya, pang sports lang. Yung pagpapamilya raw, ay kailangang may kalakip na pag-ibig. Amen? Mahalaga. Isang mahalagang parte, yung pag-ibig. Para sa magbubuo ng isang magandang pamilya. Remember, sabi nga, from the hair of Aaron, dadalo yan hanggang sa baba, yung pag-ibig na yan. Hanggang sa mga anak-anak natin, hanggang sa mga apo. Amen? And then, sabi nga, without love, there is no motivation to provide for the future. Wala lang.
Nagkagustuhan lang tayo, pagkatapos nagpamilya, tapos wala na. Meron akong isang kakilala, nalulungkot siya dahil broken family sila. Hiwalay ang tatay, hiwalay pa yung nanay, nag-asawa ng iba, naghiwalay ulit. Dumami sila sa dami ng mga pinagdaanan. Pero alam nyo, sabi ko nga, kung wala ang pag-ibig, wala yung motivation mo to stay strong sa pamilya mo. Sino ang pwede magsabi sa akin dito na wala tayong pinagtatalunan sa bahay? Bilang mag-asawa, marami yan. Pero yung motivation mo to preserve that family ay isang pinakamahalagang bagay. Amen? And then, sabi niya, without love, staying married for life is commendable but joyless. Deadmahan yan ng deadmahan. Parang si Sharon Cuneta yan at saka si Gabby Concepcion. Deadmahan ng deadmahan. So walang mangyayari. Nananatili ang pamilya mo para lang sa tingin ng tao. Maraming ganyan. Oh? Lalo na yung mga politiko. Magpapakasal yan para meron lang siyang tinatawag na posisyon sa pamilya. Pero walang pag-ibig. And that is joyless. Sino masaya nang hindi nagmamahalan? Tayo dito, magkakapatid, nagmamahalan tayo, kaya masaya. Diba? Kaya pag may nawawala, namimiss natin. Amen? Kagaya ngayon, malakas ang ulan, maraming nawawala. Walang payong. Walang payong. Kaya yung mga nasa online, wala kayong payong. Tana kayo rito. Huwag na kayong matakot sa COVID. Kasi nag-divorce na tayo sa COVID. Wala na yan. Palakasin mo lang ang katawan mo. Minom ka ng vitamins araw-araw. Pag nakakaramdam ka na may problema, tawanan mo lang. Di ba? Siya ang kanta ni Mike Hanopol. Hindi kilala ni Nancy yun. So marami po tayong dapat gawin para maging masaya. Una, mahalin mo ang asawa mo. Pangalawa, mahalin mo ang mga anak mo. Pangatlo, mahalin mo ang mga relatives nila. Para maging tuloy-tuloy ang saya. Sa office, minsan tinanong ako ng mga kabataan, Sir, how far na ba yung narating mo rito? Bakit ka tumagal ng 41 years in the company? Kasi sila, minsan isang araw lang, pinakilala ko pa sa flag ceremony. Meet our new employee. Kinabukasan, nag-resign. Nung tinatanong ko, bakit ka magre-resign? Kasi sir, parang malungkot dito. Ay, gusto mo dito ka sa akin para magtawanan tayo maghapon. Para maging masaya ka. Gusto daw niya maingay. Hindi ka dapat wala rito. Dapat sa nightclub ka. Maingay dun. Pero alam nyo, ang nagpatatag sa akin sa kumpanya, hindi yung galing, hindi yung runong, hindi yung believe sa'yo ang boss, hindi yun. Dahil masaya. Kahit may problema, masaya. Kasi nandun ang pag-ibig. Alam nyo, minsan kahit sa trabaho, minamahal yan. Pag wala kang pagmamahal sa trabaho mo, wala. Lagi kang tamad. Lagi kang nasa dulo ng mga accomplishment. Pero kung masaya ka, yung trabaho ng 8 oras, 2 oras mo lang gagawin dahil masaya ka. Parang nung araw si Pastora Ses, Pastora Mabel, si Pastor Ray, magba-Bible study kami niyan after lunch kasi wala na kaming ginagawa.
Kasi natapos na namin eh. Kasi why? Masaya kami. Sino kang tao na hindi dapat sumaya kung may Diyos ka naman? Di ba? Ang Diyos ay masaya. Pag malungkot, hindi yan sa Diyos. Wala kang dapat ikatakot. Kasi ang takot ay sa kaawayan, hindi yan sa Diyos. So if you want to stay, na masaya, love your partner. Love your work. Love your family. Everything that has breath. Love, love, love. Amen? Hindi naman po masyadong malamig. Huwag kayo matulog, ha? Okay? Then, without love, serving God is a burden or duty or at best. Gaya ng pagsisimba. Magsisimba ka dahil baka masita ka ng pastor. Magsisimba ka dahil dadalawin ka ni Pastor Jean pag hindi ka nagsimba. Dapat magsimba ka dahil mahal mo ang Diyos. Minsan, may mga nagsisimba, sasabihin, ayoko na magsimba kasi yung mga tao doon medyo kakaiba eh. Talagang kakaiba tayo. Kasi may Diyos tayo eh. Di ba? Pero minsan, sasabihin natin dapat, nagsisimba ka ba dahil sa tao? Kung nagsisimba ka dahil sa tao, pagpunta ka sa monumento, maraming tao doon. Kaya ka nagsisimba dahil may Diyos. Then, most important, without love, our marriage that preview heaven's experience. Hindi mo mararamdaman, hindi mo mararanasan ang langit. Kaya may kanta yan, Sister Nance, nasa langit na ba ako? Diba? Hindi ko nakakantahin. Minsan may naghahanap. Ano ba yung saya? Bakit ganun? Hindi ko maramdaman ang langit. Ikaw ba pinaramdam mo yung pagmamahal mo? O vice versa? Kailangan paramdam natin ang pagmamahal natin para maramdaman natin ang langit. Minsan matatanda na. Sasabihin ng asawang babae, hindi mo man lang na nakita yung ginawa ko. Dialogue ng wife yan. Hindi niya alam, nakita ko yun. Hindi ko na lang pinansin. Pero minsan, nandoon ang saya. Kaya, mararamdaman mo sa bahay kung maayos dahil may Diyos. And then, God created marriage to be a lifetime relationship. He then also provided the element to keep people together for life. And that element is love. Amen? Ang pagmamahal, ang isang pinakamahalaga, o hindi isa, pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga. Paano ka magmamahal? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala kang pagmamahal? Paano ka magkakaroon ng security kung wala kang pagmamahal? Lahat po yan, papatak sa pag-ibig. Amen? And then, now, sabi ni Pastor Ray, yung productive communication daw, ba't diba ganito ang ginawa pa ng paisa-isa pa? Review lang naman tayo eh. No? Nung last time, si Pastor Ray, sabi niya nga, to find more effective ways to communicate our love for the other and hopefully better receive the love we need for ourselves. Kailangan, you must effectively show your love. Paulit-ulit yan. No? And then, communication to be productive, it must be totally honest. Kaya yung pinag-uusapan dito, yung hierarchy, ang hierarchy ng mga kalalakian ay sexually, sabi niya dyan, sexual fulfillment. Playmate, attractive, domestic support, administration. Alam niyo bakit ba binanggit yan? Hindi naman para magkaroon lang ng family feud o services. Hindi po. Kaya inilatag yan para mag-usap ang mag-asawa.
Even sa lahat ng bagay. Oh? Sorry, wala namang mga minor ba dito? Kahit sa sex, mag-uusap. O, pagka MWF ha? O kaya TTHS. Kasi pagka Monday, day off ako. Dapat ganyan, nag-uusap. Hindi pa pwedeng, pag ginusto ni lalaki, gusto niya na. Intindihin natin ang mga asawa nating babae. Nakakalalakihan. Dapat nag-uusap. Even sa support, dapat nag-uusap. Lalo na kung parehas may trabaho. O, asawang babae, 75% sa'yo. 25% lang ang ambag ko. Pinag-uusapan, may bargaining. Laging may bargaining. Hindi pa pwedeng wala. Kaya nga may communication. No? Yung gustong-gusto ng mga kababaihan, affection. Pag hindi ka pinapansin ng asawa mo, kausapin mo, pansinin mo naman ako. Ano bang gusto mo? Pagdating mo dito, bagong ligo, naka-makeup, dapat sabihin mo, sabihin mo. Sabi nga ni Sister Nancy, hindi dapat yan pinalalagpas, pinag-uusapan. Kahit maliliit na bagay, pinag-uusapan. May mga needs ang lalaki, may mga needs ang babae, pinag-uusapan, pinag-uugnay. Kaya nga mag-asawa dahil magkaugnay. You are one. Kaya wala dapat sekreto. Dapat lahat honest. And then, sabi niya, it must be clear. Dapat malinaw. Pag sinabi mo sa wife mo 1 plus 1, dapat ang result is 2. Hindi 11. Dapat clearly. Kasi minsan may mga babae, pag nag-istorya, pag nagkwento, ang haba ng background. Kaya minsan, bilisan mo, bilisan mo. Sabihin mo, sabihin mo. Ano ba yun? Dapat direct to the point. It must be clear. And then, it must be complete. Minsan, nagkikwento tayo, kulang-kulang. Hindi ka naman pinanganak ng 6 na buwan. Dapat kumpleto. Napakagandang mag-usap pagka malinaw, kumpleto, at may katapatan. Tama po ba yun? Pastor Ayan, thank you. Nag-iisa kang nakikinig. Tapat lang po ako. Huh? Clear? Clear. Amen. Then, parang nag-uumpisa pa lang pala tayo. Ngayon po, pag-usapan natin, no? Sandali, balik ko lang. Ayan. Sabi niya, if it was going to be easy to raise kids, it never would have started with something called labor. Anonymous. Di ba? Mga kababaihan, kung masarap mag-anak at simple lang ang mag-anak, biro mo, dinala mo yan sa tiyan mo ng 9 na buwan. Tapos nag-labor ka. Pag sinabing labor, may hardship. Hindi yan madali. Hindi simple. Kung sino tong anonymous na to. Ang hirap din niyang intindihin, anonymous. Pero simpleng-simple ang sinasabi niyo dyan. Hindi madali magpalaki ng anak. Mahirap. May kalakip na sakripisyo. Sabi nga ni Pastor Jay, kayong mga nanay, may connection kayo sa mga anak nyo habang dinadala nyo yan sa inyong sinapupunan. 9 na buwan. Kaya paglabas niyan, tayong mga tatay, tayo ang may cargo na alagaan naman yan to connect with the child. Huwag nating hayaan. Karamihan ngayon, pagkapanganak, bahala na yaya sa'yo. Kaya habang lumalaki yung bata, ang kilalang nanay yung yaya. Huwag po nating kaligtaan. We are the parents. Dapat may connection tayo sa mga anak natin.
Kaya pagka lumalaki yung anak mo, sasabihin mo, hindi na kita kilala. Sasabihin ng anak mo sa'yo, sino ka? Kasi hindi ka rin niya kilala eh. Kaya wag na wag po natin kaliligtaan. Tayo po ang magulang, tayo ang dapat nag-aaruga sa ating mga anak. Amen? Bakit ba tayo nagdesisyong mag-anak? Bakit ka ba nagdesisyong mag-anak, Sister Nance? Bakit ka ba nagdesisyong mag-anak? Sabi niya, wala eh. Only want to have a family to be complete. Parang nag-usap yung dalawang lasing. Sabi nung isa, pare, one for the road. Sabi naman nung isa, dagdagan natin, malungkot eh, nag-iisa. Tapos sabi nung dalawa kulang. Hindi kompleto ang pamilya, dagdagan pa natin. So, anong ibig natin sabihin? Minsan, nagiging parang purpose na lang natin ang pag-aanak para maging kumpleto, para masabing totoong babae ka. O hindi ka baog. Diba? And then, I love children. I love many children. Ganun lang, kasimple. And then, I want to be a parent. Then, having children is the result of love. It's feeling to have a child. Wala lang. Need mag-anak eh. So, walang masama. Walang masama sa lahat ng ito. Wala pong masama. Pero, ang tanong, yan ba yung purpose? Bakit kailangan mag-anak? Di ba? So, sabi sa Bible, God, the one important reason, the most advisable reason is God command us to have children. Kinumand ng Diyos na magkaroon tayo ng mga anak. Kaya sabi niya sa Genesis 1:28, tinagalog ko po yan para mamayang hapon ready ako. Sabi niya, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi nyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. It was a command. Kaya yung mga mag-aasawa, ready. Kasi may commandment. Mag-anak ka. Magpakarami. Kaya ako, I'm so proud kasi yung lim, dumadami. Kasi dalawang anak kong lalaki, mag-aanak yun, lim pa rin yun. Diba? So, yun naman ang pangako ng Diyos eh. Magpakarami tayo. Amen? Then, sabi nga ni Gary Thomas, the Bible says that we are to raise spiritually sensitive children who will know God and His will. So, ang hirap ng trabaho ng magulang. Maraming mga bata, mula maliit hanggang sa nagkaedad, mga Kristiyano. Pero afterwards, nahayahay ang buhay. So, kailangan tayo na mga magulang will raise spiritually sensitive children. Dapat makilala nila ang Diyos. Dapat malaman nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi po yan dapat tinatrabaho ng mga teacher sa school. Minsan pag mayaman, no anak, lika, dadalhin kita dito sa daycare. Paano yung night care? Sino yun? Diba? Hindi nyo ba naiisip bakit daycare ang tawag? Kasi short lang yung oras mo dun. Pagtapos nun, nasa bahay ka na. Dapat yung magulang, siya ang nagtuturo. Amen? Paano malalaman ng anak mo na may Diyos? Dapat ituro mo yan sa Kanya. No? Sabi nga sa Salmo, mga kababayan, ang mga turo ko inyong pakinggan, tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan, sasabihin ko sa inyo ang mga lihim ng katotohanan ng nakaraan, napakinggan na natin ito at nalaman. Sinabi ito sa atin ng ating mga ninuno, huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon
at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Hindi lang po sa atin. Tinuruan tayo ni Pastora, pagdating ng bahay, parang school. Tinuruan ka, pagdating mo sa bahay, ibabagsak mo lang yung bag mong ganyan. At takbo ka na kung saan. Pagkatapos ng trabaho, pag uwi, uupo, magbabasa ng dyaryo. Dapat hindi daw po ganon. Dapat may connection. May pagmamahal sa ating mga anak. Ang hirap, pero masaya. Bakit? May result. Habang tinuturuan mo ang anak mo ng kabutihan, gumaganda rin ang buhay niya. Kaya, sino magiging masaya sa bandang huli? Gusto nyo ba na mga anak nyo ay naghihimas ng rehas sa kulungan? Hindi, di ba? Kaya wag nating ilihim sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Wag nating ilihim. Minsan mahirap. Lalo na pag lumalaki na ang mga anak, may kanya-kanyang buhay. Akala nung iba, freedom is the best thing. Hindi nila alam, God is the best thing. Amen? Then sabi sa 2 Timoteo, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakagandang verse. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, parang simpleng-simple yung buhay pag may Panginoon. May hardship, may pagsubok, may mga bagay na umuusbong, pero ang maganda, nananatili kang nakatayo. Nasa daluyan ka ng batis, na lagi kang namumunga. No? Why? Dahil ito yung natutunan natin. Hindi tayo dinala rito ng Diyos para maging bench warmer lang. Hindi tayo dinala ng Diyos sa lugar na ito para pagkatapos, wala nang. Dapat pag uwi natin, we must share the good news. Amen? Then sabi po, having children is not only about us, how we feel or what we want. Having children is first and foremost about God because He has specifically called on us to bear and raise children for His glory, not our own. Kaya yung glorification ng pagkakaroon ng anak, hindi yan sa atin, sa Diyos. Huh? Kaya di ba pagka pinapanganak ang mga bata, paglabas, sasabihin natin, thank God, it's a boy. Naririnig di ba yung mga doktor pag nagpapaanak? Paglabas, thank God, it's a boy. Thank God, it's a girl. Wala pong sinabing, thank God, it's lesbian. Huh? Walang ganun. Hindi po tayo galit sa mga lesbian and gay, ha? Hindi po tayo galit sa kanila. Pero sabi nga, yung raising a children is for the glory of God. Hindi yan sa atin. Kaya hindi po tayo dapat tumitingin sa performance. Huh? Kaya nga sabi, parents are responsible for raising children who are spiritually champion. The home is the principal delivery system for the transmittal of God's truth from generation to generation. Kaya nung pandemic, maraming natutong magplantita at plantito. Maraming natutong mag-Google. Pero marami bang natutong anak na tumingin sa Diyos? Maraming tumitingin ngayon, gadget, everywhere. Dapat daw, yung bahay natin ang principal delivery o yan yung dapat maging source
ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kahit maliit ang bahay mo, kahit barong-barong sa gitna ng bukid yan, dapat yan pa rin ang maging principal delivery ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Actually, puro mga ganito lang po yung ating preaching ngayon. No? Sabi niya, to pin our hope and dreams on an immature and imperfect human being, our child, is not a recipe for happiness. Minsan masyado tayong tumitingin sa performance, accomplishment. Oh? Nag-football yung anak mo, hindi nakagol. Sasabihin mo, hindi mo kasi sinipa ng maayos. Eh kung sipain kita dyan. Huh? Alam nyo, minsan tumitingin kasi tayo sa performance, kaya nagkakaroon ng problema sa bahay. Kaya sasabihin ng isang anak, paborito mo kasi yan si kuya. Kasi mas matalino yan. Laging honor. Ako, dishonor. Pero minsan, doon tayo nagkukulang. Hindi pala minsan, madalas. Why? Tinitingnan kasi natin, nilalagay kasi natin yung hope and dream natin doon sa bata. Dapat tayo ang nagbibigay sa kanila niyan. Tayo dapat yung nagsusupport. Parang yung panganay ko, sabi ko, anak, mag-apply ka sa San Miguel. So, may opening. Tinawagan ako ng staff doon. Sabi niya, sir, may opening. Pina-apply ko. Pagdating doon, pagbalik sa bahay, sabi niya, Dad, suportahan mo na lang ako. Gusto ko magnegosyo. Kasi dito, hindi naman ganun kalaki ang kita. Sabi ko, mas gusto ko kasi magkaroon ka ng corporate setting. Para pag nagnegosyo ka, mas magiging malaki yung pananaw mo. Sabi niya, Dad, suportahan mo na ako. Then we support. Sabi ko, sige, kung saan ka masaya. And I'm so proud to tell. Successful siya. Hindi tayo titingin sa kakayahan. Titingin tayo sa anong pwede nating ibigay. Ano ang pwede nating i-share. Minsan kasi inaasahan natin. Paglaki nitong anak ko, pag nagtrabaho, ito na ang bubuhay sa akin. Mali. Hanggat may hininga, ikaw ang bubuhay dyan. Kahit may asawa na yan, tutulong ka pa din. Kasi anak mo yan eh. Amen? Don't put our hope sa kanila. Give them hope. Amen? Then, sabi niya, when we as parents accept that the reason and work of parenting is to breathe to life, the life of God into our children and family, it is the divine framework where there is done several things change. Simple. Kung meron tayong tamang rason sa pagkakaroon ng anak, no? Yan po lang naman yung sinasabi niyan. Kailangan ihingan natin yung buhay ng Diyos sa mga anak natin. Kasi that is the course of life. Wala pong bagay na magiging maayos kung wala ang Panginoon. Accepted ba yun? Reality ba yun? Yes. Naranasan nating mabuhay ng walang Diyos. Nandun ba yung success? Nandun ba yung joy? Nandun ba yung kapayapaan? Wala. Pero when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, nandoon po na puno tayo ng kasiyahan. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi tumatanda. Laging sariwa. Pastora, amen po. Kasi dumadaloy sa dugo natin ang dugo ng Diyos. Nakakabata yun. Nung one time, nagkita-kita kami ng mga friends ko, ng mga former employees, no, nakasabayan ko, 1980s. No, kilala ni Pastora yung mga yan. No? 1980s. Nagkita-kita kami. Pagpasok ko pa lang doon sa gate, sabi sa akin,
Hindi nagbabago itsura mo. Nagbago lang ang buhok. Sabi ko, alam nyo, yan ay pagpapakita ng wisdom. Ninipis at ninipis yan. Puputi at puputi yan. Pero ang mahalaga, ang puso natin makulay pa din dahil may Diyos. Ando doon, may mga kasama tayo doon, may 2 pastor, may 2, mga nag-share nga sila sa amin. Nakakatuwa. Pero, kakaiba talaga pag may Diyos. Kasi masaya. Amen? Sa gitna ng mga usapan, hindi nawawalang pag-usapan ng Diyos, kaya ang saya. Di ba? Sorry, balik ko lang. Alam niyo yung framework natin? Ito po yan. No? Sabi niya, we gain an overall vision of our responsibility as parents, which in turn help us persevere in this lifetime process. There is less confusion and worry because we see the big picture and know what our task really is. Bilang mga ama at ina, alam natin kung ano dapat ang task natin. Bakit ba tayo nagkaroon ng mga anak? Dapat mayroong process. From early stage, no? Sabi nga doon sa pinag-aaralan namin, yung first 5 years, napakahalaga. Kasi na-develop yung 90% part ng brain ng bata in the first 5 years. Pag tumatanda raw, 10% na lang yung nade-develop. So, napakahalaga ng task natin. Napakahalaga ng ating responsibility. Di ba kaya nga sabi sa Bible, train up a child. Ite-train natin. Hindi natin sila pababayaan. Sole responsibility ng mga magulang ang mag-alaga, magturo. Tingnan niyo si Jose Rizal. Nag-aral sa bahay, tinuruan ng nanay. Naging kilala, tanyag, naging bayani. Amen? Tingnan nyo, yung mga drug addict, hindi tinuruan, hindi ginaid, they end up saan? Sa kulungan. Saan nyo ngayon gustong pumarig? Doon sa tinuruan, naging tanyag? O doon sa hindi tinuruan, nakulong? Saan kayo doon? Kaya mahalaga po yung papel ng mga magulang. Second, sabi niya, we save ourselves from the performance anxiety. No? That comes from relying on our children to provide us self-affirmation through their accomplishment. Binanggit ko niyan kanina. No? Obeying God in parenting godly children provides the esteem and encouragement we need regardless of how many trophies the kid collect in their various activities. Binanggit ko niyan kanina. Mahusay, magaling, football player, sikat, parang si Messi. Magaling na basketball player, parang si Thompson. Mahusay na football player, mahusay na baseball player. Pero, hindi mahusay sa Diyos, anong meron? Magaling na professor, magaling na scientist, magaling na mathematic, magaling na accountant, pero walang Diyos, anong meron? Wala. Pero kung magaling ka sa Diyos, magaling ka sa lahat ng bagay. I experienced that. Dahil may Diyos, para kang hindi nahihirapan mag-isip. May sagot ka sa lahat ng bagay. Kasi may Diyos. And God is wisdom. God is talent. God is knowledge. Amen? Kaya hindi mahalaga yung mga accomplishment.
kung wala ang Diyos sa buhay nila. Mahalaga po, may Diyos ang mga anak natin para yung accomplishment nila is just a blessing. Amen? Then, sabi sa number 3, breathing the life of God into our children also afford us a greater opportunity for future reward. Paulit-ulit. Kung mahusay si Zion sa pag-share ng Word of God, isang araw, magiging successful businessman, successful employee. Yun ang reward. Amen? Kasi nag-uumpisa tayo sa karunungan ng Diyos. Kaya, kaiba ka. Pag nagpe-present ka ng mga thesis, kaiba ka. Bakit? Parang nung na-remember ko, Pastor Aces, nung kami nag-present doon sa best practices, ang bungad ng plant manager, people perish because of lack of knowledge. Nagtago daw yung mga tao sa ilalim ng bangko, ng mga lamesa. Kasi, Bible verse. Pero habang nagtatalakay kami ng mga best practices, because there is God, pagkatapos namin standing ovation. Palakpakan. Inimbitahan pa ako sa San Fernando, Pampanga para mag-talk about that. About the goodness of God. Meron bang kamangha-mangha? Alam niyo yung success, lahat po yan nanggagaling sa Diyos. Kaya kung gusto niyo maging successful, mga kabataan, unahin niyo ang salita ng Diyos. Mag-attend kayo ng mga Bible study. Kasi po, diyan natin natututunan yan. Diyan po nagkakaroon ng alam niyo yung clear motivation in life. Nag-uumpisa yan sa pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen? And then, sabi sa Salmo, ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, sa mga tumutupad ng Kanyang kasunduan, at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos, at ang Kanyang katwirang ginagawa ay magpapatuloy sa kanilang mga angkan. That is the promise. Up to the 1,000 generation, the Lord will bless your family. Kung tayo po ay nag-umpisang maniwala sa Panginoon, 1,000 of generation, blessing will come. Success will come. Amen? Hindi pa mauubos. Nauubusan ng bigas yung ibang bahay, ikaw hindi. Daan-daang sakon, dadaan sa'yo. Why? Because there is God. Amen? Breathing God life into our children causes several things to happen to us. First, we know what our task is. Then, lower ourselves from parental performance anxiety. Then, prepare us for the future reward. That is only a summary ng pinag-usapan natin nung una. Okay? Sabi niya sa Genesis 2:7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya ito sa ilong, hiningahan niya sa ilong ang tao na hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. From the dust, mula sa putik, nung hinulman ng Diyos ang tao at hiningahan, nabuhay si Adan. Amen? Kaya yung hininga ng Diyos sa atin, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, yan po ay hininga ng buhay. Napakaganda, di ba? Nandun ka na sa losing end. Kaya nga sabi ko, kung hindi ko tinanggap muli ang Panginoon sa buhay ko, nasaan kaya ako? Struggle, napakaraming problema, pero dahil may hininga ang Diyos sa iyo, walang imposible sa iyo. Amen? Then, sabi niya sa John
20:20 to 22, pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagliliran niya. Labis na tutuwa ang mga tagasunod na makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabing tanggapin niyo ang banal na Espiritu. So anong kaugnayan nito sa pinag-aaralan natin? Tayo pong mga magulang, kung tayo'y tayo'y Kristiyano, dapat yung hininga natin sa mga anak natin, pagiging Kristiyano din. Sabi nga, Adam received the spirit of likeness of God in order to separate him from the lesser form of life. And then, the apostles, on the other hand, received the Holy Spirit himself in order to separate them from those who were not saved and did not have eternal life. Kung hihingahan natin ng buhay ang ating mga anak na ibinigay sa atin ng Diyos, sisiguraduhin tayo ng Diyos o sisiguraduhin sa atin ng Diyos, mahihiwalay sila sa anumang mga kaganapan dito sa lupa. Natatakot kang maging drug addict ang anak mo? Turuan mo. Mag-Bible study ka sa bahay. Natatakot kang mag-fail yung anak mo? Hingahan mo ng buhay. Life from God. Minsan tayo nagtatanong, ba't kaya naging ganyan ang anak ko? Hindi niyo ba natatanong yun? Minsan ako natatanong ko yun eh. Saan kaya natuto tong anak ko? Sana pala hindi ko na siya piniyagan sa ganito. Noon ng pagsisisi. Pero kung tayo'y naging alerto, binigyan natin ng buhay ang mga anak natin ng ayon sa buhay ng Diyos, hayahay ka. Tatanda kang masaya. Kasi wala kang problema. Napakahalaga po ng pagtuturo natin. Amen? And then, the life of God that is within us as Christian is breathed into our children in order to separate them from those without spiritual life. Kaya nga, minsan nakakalungkot. Tumanda ka na sa church, kayo pa rin mag-asawa. Yung mga anak nyo, nasa bahay sila. Yun po yung problema ko eh. Di ba? Minsan, I'm trying my best. Magsimba kayo, sumama kayo sa akin. Minsan, panaka-naka, isa, dalawa. Pag Father's Day, minsan, kumpleto kami. Pag Mother's Day, kulang yung isa. Minsan, nakakalungkot. Pero mahalaga kasi. Mahalaga. Na masama natin ang ating mga anak. Maglingkod sila sa Diyos. Kaya nakakaingit. Pag may mga isang pamilya na mula tatay, nanay, mga anak, pati mga asawa nagsiserve. Pangarap ko po yun. At darating yun. Amen? Sabi niya, the primary purpose of Christian parenting is discipleship. Sabi sa Matthew 28, go and make disciple. Dapat sa bahay pa lang. Go and make disciple. Hindi yan sa ibang tao. Dapat sa pamilya mo pa lang. How can you share goodness of God into other family kung ang pamilya mo hindi? Dapat pati sa pamilya mo muna. Nagsisimula sa iyo yan. Amen? Then, sabi niya doon sa 2 Corinthians, handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa ikatlong pagkakataon at tulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong ari-arian para ko kayong mga anak. Di ba't ang mga magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? Hindi lang po yan usapin ng pera. Hindi yan material na bagay. Dapat tayo nag-iipon ng pag-ibig sa mga anak natin. Nagbibigay ng pag-ibig. Gusto nyo maging masaya? From bottom to top? Parang yung kahapon na topic. From bottom to top. From top to bottom. Vice versa. We must show love to our family.
Amen? So sabi nga, the parenting relationship should be focused on the parent providing for their children the child's need, not the reverse. It is God in His love who provides for us, and in the same way we provide for our children in our love. Paulit-ulit, dapat tayo po ang nagbibigay, mga magulang, hindi yung mga anak natin. Oo, tutulong yan. Nagbibigay sa iyo yan. Minsan kami nga, sabi ko nga, kaming dalawang mag-asawa, sasabihin niya, si Vince yung nagbabayad, si Vince yung nagbabayad ng ganito, si Joshua nagbabayad ng ganito. Well, that is good. They share. They share. And I'm so proud of that. Kasi nagsishare. Pero hindi yan ang primary. Dapat tayong mga magulang ang primary na nagbibigay sa kanila. We should support them. Amen? Kahit malaking gastos, dapat suportahan mo yan. Okay? And then, sabi niya, children learn love from observation and experience, and they make the connection that God is love from the example of their parents. Children who are not loved by their parents have a hard time perceiving God's love. Kung wala silang nakikita sa atin, kung tayo mag-asawa laging nag-aaway, panigurado sila pag nag-asawa din, lagi rin sila mag-aaway. Kung sa pagitan ng mag-asawa walang pag-ibig, mga anak natin wala rin pag-ibig. It shows na nagmumula sa ating mga magulang ang example. We should be a best example. Kaya yung perseverance, minsan sabi ko nga sa mga anak ko, ito yung buhay. Kailangan maging smart ka. Labas at loob. Dapat marunong ka. Pero, tinuro ko ba? Dapat maging mahusay kang karpintero. Dapat ikaw ang gumagawa nito. Tinuro mo ba? Naging best example ka ba? Minsan maraming tamad na mga anak. Why? Tamad din ng mga magulang. Anak, matuto ka mag-drive. Ikaw ba marunong ka mag-drive? We must show example sa mga anak natin. Okay? Then, sabi niya, parental love is not just theoretical. It is very practical. Even routine at times, love is breathed in the following ways. Meeting needs, affection, listening, watching, affirmation, play, comfort, discipline, advice, gifts, favors, specials. Lahat. Manggagaling sa atin. Hindi pa pwedeng na-meet mo yung needs pero wala kang affection. Nakinig ka, kaya mahalagang nakikinig. Sabi nga ni Pastor Jay, pinakinggan niya lang. Pinakinggan niya lang. Pagkatapos, ang sabi nung humihingi ng ano sa kanya, ng counseling, okay na po ako. Napakinggan niyo po ako. Minsan yan yung kulang sa mga magulang at anak. Pakikinig. Huwag kang magsalita. Mas mahusay ako sa iyo. Kaya yung mga anak, saan pupunta? Sa mga barkada. Saan magsasabi ng problema? Kaya yung mga anak nating babae, minsan, naghahanap ng father figure sa labas. Kasi hindi nila maramdaman. Absentee parents ka. So, saan pupunta yan? Kaya minsan may mga anak na babae, 20 years old ang babae, ang asawa, 45 years old. Kasi sino may kulang? Yung tatay. Hindi niya pinaramdam eh. Kaya nga ako nung minsan narinig ko, yung tatay, maliit pa yung anak, dinidate. Anak, date tayo. Yung tatay ang nagde-date sa anak. Itinuturo sa kanya yung tamang pagde-date.
So, anong result? Pag nagka-boyfriend yung bata na yon, sigurado, wise siya. Pag sinabi sa kanya ng boyfriend niyang, doon tayo sa sulok, sa madilim, sasabihin niya, ikaw na lang, takot ako doon eh. Takot ako sa dilim. Dito tayo sa liwanag. Kasi sa dilim, nandun ang dyablo. Kaya minsan nahihiya. Why? Nahihiya ang mga magulang sa sinasapit ng anak. Why? Tayo din naman naggamuha niyan eh. Hindi natin tinuruan ng mahusay. Kaya pag nag-fail yung anak natin, sino may kasalanan? Ang bobo-bobo mo kasi. Tinuruan mo ba? Di bobo ka din. Dapat may transparency. Okay? Then, sabi niya, there is a lot more than can be said about love, but let me just emphasize to you two things about breathing God's life into your child. First, it takes time. Second, show your child how to express love to God. It takes time. Hindi madali. Huwag po tayong mainip. Minsan, gumagapang pa lang yung anak, gusto nating maglakad na kagad. Anak, maglakad ka na. Parang yung anak ko, ayaw magsalita. Si Pastor Ton, kinulit ng kinulit. Ginaganyan ng tubig sa pool. Nagsalita. Kaya lang iba yung sinabi. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa si Pastor Ton dahil nagsalita. Huwag tayong mainip. Turuan po natin, baitang-baitang. First step, second step, third step, put, hanggang sa makarating po tayo sa dulo. Alalayan natin. Be guide to them. Huwag tayong mag-apura. Kasi minsan maiinggitin tayo eh. Yung kapitbahay natin, 2 taon pa lang, natakbo na yung anak. Samantalang ito, 3 taon ka na, gumagapak ka pa lang. Hindi nyo alam, tayo ang nagkulang. Nasaan ka ba nung lumalaki yan? Hinahawakan mo ba yan sa kamay? Ginaguide mo ba yung lumakad? That is very important. And, sabi nga, pakita mo sa anak mo how to express love to God. Sa paanong paraan? Ikaw din dapat umibig muna sa Diyos. Paano mo sasabihin, ibigin mo ang Diyos, anak? O pagtalikod niyan, wala naman kwenta yung Diyos na yan eh. O kanino nang galing yun? Sa'yo. Amen? Mahalaga po tayo sa mga anak natin. Very critical ang part natin sa ating mga anak. Mga magulang. Kung ikaw ay dalagat, binata, mag-ready ka na. Para pag nag-asawa ka, ready ka na din. Amen? It takes time, no? Business is the enemy of love because love takes a lot of time. There are no shortcut. Walang shortcut. Love requires a lot of time, not just quality time. There are no shortcut to love because cultivating love requires a large quantity of time, not simply quality time. Meron po kaming kasamahan dati, nagulat siya pag uwi niya, may umiiyak na bata. Nagulat siya eh. Sabi niya sa akin, pare, pag uwi ko, may umiiyak. Hindi niya alam, buntis pala yung anak niya. Kasi bakit? Minsan, 4 na araw sa office, hindi umuwi. Uuwi, saglit lang, babalik na ulit sa trabaho. Ngayon, nung mag-retire siya, sa kanya nakita yung kahalagahan ng oras. Minsan po, yan po yung pagkakamali natin. Eh. Dapat nga pala nawala na yung trabaho. Eh, no? Dapat hindi na nagtatrabaho ang tao kasi si Adan. Eh. Kaya nagtatrabaho tayo eh. Dapat pala wala na nagtatrabaho sa atin. Dapat lahat ng oras natin nasa pamilya na lang natin eh. Yung pumapatak na lang ang ulan, tapos may kasamang diamond. Dapat ganun ang buhay eh. Pero hindi pwedeng mangyari yun eh. Di ba? Kailangan nating mag-toil ng soil, sabi sa Bible. To live.
Kasi bakit? Nandun ang kasalanan eh. But God will provide. Pag nilagay natin ang ating sarili sa Diyos, alam nyo, hindi tayo mahihirapan. Kami minsan sa office, no? Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, nasa opisina ka. Pag uwi mo, bagay ngayon, ang mga kabataan ngayon, hindi mo na problema oras kasi hanggang alas 2 gising yan eh. Hanggang alas 2 sa madaling araw, gising. Makakausap mo pa sila. Hindi kagaya nung araw, nung panahon namin, ang mga magulang namin, pag uwi ng gabi, tulog na kami. Kinabukasan, pagising nila, wala na kami, nasa school na kami. E ngayon, baliktad. Yung mga anak ang naiiwan sa bahay. Gigising yan, alas 11, alas 12 ng tanghali. Mag-aalmusal. No? Kaya mahaba ang oras natin, mga magulang. Kasi hanggang alas 2 ng madaling araw, gising sila. So, dapat may quality time. May quantity. Hindi lang quality. Okay? Malapit na po tayo. So, your child, how to express to God. No? Practical expression. Before meal, dapat nagpe-pray. No? Or after. Before the trips. No? Every illness, dapat nagpe-pray. And then, celebration, dapat may prayer. Kasi, dapat ma-express nila yung love kay God. Kaya ako, bago ako umalis, sasabihan ko si Vince, mag-pray. Humingi ng blessing. Pag uwi, mag-pray kayo bago matulog. Hindi po ako nagkukulang dun. Pero hindi po ako nagkukulang. Babiyahin ng malayo, mag-pray bago umalis. As ililehans ko yun. Because in prayer, we express our love to God. Amen? Teaching them early to express their love to God in prayer will set into motion the spiritual life and attitude you hope they will develop in latter life. Nade-develop yan. Hindi pagkaupo sa hapagkainan, kakain, pagkatapos wala na. Dapat matutong magpasalamat. Amen? Then, fellow parents, let's have our home so full of the Word of God that our children can help but see and hear it wherever they go and whatever they do. The bottom line is this, we are to make God real to our kids. Dapat, malaman nila na ang lahat ng buhay ay galing sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pati ang bahay ay galing sa Diyos. Amen? Remember, parenting is not only hard work but also hard work. Children are gift from God, not a burden to bear. Pag pinanganak ang bata, nakita mo sa nursery yan, sasabihin mo, wow, ang pogi, kamukha ko. Habang lumalaki, wala na, hindi mo na nasubaybayan. Alam nyo, minsan kasi burden sila sa atin. Ano ba naman itong mga anak natin na ito, ang mamahal ng tuition fee? Ano ba naman itong mga anak natin, ang mamahal ng damit? Simple lang naman ang sagot dun eh. Huwag mong ipasok sa mamahaling school. At huwag mong bilahan ng damit. Napakasimpleng solusyon eh. Pinapahirapan mo pa. Ang lalakas kumain. Di ba? Hindi sasabihin, ang lalakas nyo kumain. Di wag ka magsaing ng marami. Tayo naman ang solusyon eh. Turuan natin silang mag-diet. Anak, huwag kang sumunod sa eat all you can. Sumunod ka kay Cynthia Villar. One rice lang. Di ba? Minsan kailangan natin ng, alam niyo yun, discipline. Discipline. Tayo din ang dapat gumawa nun. Huh? Your children will become what you are. So be what you want them to be. Umpisahan na natin. Maliit pa lang yan. Kung gusto natin niya maging successful na engineer,
successful na scientist, successful na teacher, successful na HR manager. Para kaming mga anak ni Pastora Ses. Ako si Pastora Mabel. We are now parehas na HR manager. Why? Pastora Ses teach us. Para niya kaming mga anak. We are now successful because we have a spiritual mother na nag-guide sa amin. So dapat ganun po tayo. Spiritual parent tayo ng mga anak natin. Amen? So kung gusto natin silang maging successful, tayo po ang magtuturo sa kanila. And then, sabi nga ni Frederick Douglass, it is easier to build strong children than to repair broken men. Nasa huli ang pagsisisi. Pero dapat hindi tayo nagsisisi. Sabi ng iba, hayaan na lang natin. Nasa huli naman ang pagsisisi. Pero hindi dapat. Dapat walang pagsisisi. Dahil correct ang ginawa mo mula nung siya'y maliit. Nahirap. Minsan, sa dulo na lang tayo nagre-repair. Parang bahay yan. Pinagawa mo yung bahay, walang drawing. Nung naitayo, isa lang pala poste. Kasi walang drawing eh. So dapat, aayusin mo. So dapat ngayon, habang lumalaki yung anak mo, sinisigurado mo, kumpleto siya. Kumpleto siya. Kaya minsan nakakatuwa, yung mga special child, sila yung mahal ng magulang. Yung kumpleto, hindi. Meron niyang isang kwento dito, siguro dito ako magtatapos, merong isang kwento, may dalawa siyang anak. Yung isa putol ang kamay, putol ang paa. Yung isa kumpleto. Offering time. Dala-dala niya yung dalawang anak niya. Naglalakad siya, umiiyak. Sabi ng mga kapitbahay niya, saan punta? I will offer to the Lord. Pagdating doon, binigay niya yung isang anak niya. Pagbalik, nakita ng mga kapitbahay, ang dala niya yung putol ang paa, putol ang kamay. Sabi ng mga, bakit yan ang inoffer mo? Yung hindi yan ang inoffer mo, yung inoffer mo yung complete. Sabi niya, I have the Lord God na pwedeng magkumpleto ng buhay ko. Hindi anak ang magkukumpleto sa akin, kundi ako ang magkukumpleto sa kanya. Ang gandang salita yun. Hindi ang anak natin ang magko-complete sa atin. Tayo ang magko-complete sa ating mga anak. Amen? So let us stand and let us pray.